KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, February 19, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita, Pinay tennis sensation Alex Ayala tinalo si Sorana Cirstea, pasok na sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championship. Yorme Isko, isusulong ang urban farming sa Maynila. Target na taniman ang mga nakatiwangwang na lupa sa lungsod. Dating Pangulong Duterte pinanindigan na hindi dadalo sa confirmation of charges hearing. Vice President Sara Duterte humingi naman ng sorry sa pagtulong kay BBM para maging presidente matapos magdeklarang siya itatakbong presidente sa 2028. Suspect sa pag-chop-chop sa isang lalaki sa drum at itinapon sa Binondo, Maynila, arestado sa Pasay. At dalawang anak tinadtad ng saksak ng sariling ina Nako, sa Davao de Oro. magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. pasok na sa quarterfinals ng Dubai Duty Free Tennis Championships si Pinay tennis star Alex Ayala na tinagurian ngayong pambansang bunso. Paborito paborito ng mga Pilipino. Talaga. Matapos mapatumba ang world number 8 yata ito. Si number 4. Oh, number 4 ba yan? Si Sorana Cirstea Sorana ng Romania sa round of 16 sa loob ng 1 oras at 38 minuto. Nakuha ng 20 anyos na si Ayala ang straight set victory sa score na 7-5, 6-4. Ang tindi nung laban Gaano katagal yung laban? Mga 2 oras to, kumbachero. Mario, Tingnan mo yung kailangan na stamina mo dyan. Stamina, Hindi lang yung palo ka ng palo, kundi yung tagal mong palo ng palo. Talaga. At saka ito pa namang si Alex, sunod-sunod ang tournament na sinasalihan nito. Hindi ko nga alam na yan pala magkakaroon siya sa Dubai. Gusto ko nga tuloy bumalik ng Dubai ngayon eh. Di ba? Meron pa bang susunod na laban pagkatapos kapag yan? nanalo siya kay ito pala, ang susunod na makakaharap ni Ayala sa round of 8, ang isa sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng tennis, ang American superstar at world number 4, dati rin po itong kampiyon na si Coco Gauff. Si Coco. Babae yan. Matutuwa ka dito kay Coco dahil sa ando na sa Coliseum yung mga Pilipino. Sabi niya, pasensya na at pinaghintay ko kayo kay Alex. Marami dito, kaya andito dahil kay Alex. Sabi niya, alam ko naman na may mga nag-cheer din para sa akin. Sigawan tuloy yung mga Pilipino Kaya na-in love din yung mga Pilipino dito kay Coco
Kaya lang sila magkakalaban. Naku, ayan. Sila Talagang magkakalaban, ganun. Basta't sa sports talaga, ganyan. Pero So, dati ito na pala eh, silang naging partner sa doubles, sa kumbachero. doubles. So, yung susunod na laban, quarter finals na. Yes. At Ayun, mamayang gabi yun, ano? Mamayang Mamayang gabi din yata yun. Grabe, no? Nakakapagod yan. Araw-araw. Sarap tuloy manood ng live, no? Talaga. At gulat na gulat ang tennis world sa nangyayari ngayon sa Tinan mo women's yung tennis. tinahon ninyo yung lugar. Punong-puno eh. Punong-puno ng Pilipino. Home court. Tsaka kasi malalaman mo mga Pilipino dahil tinan mo yung mga suot. Diyan sa Dubai kapag halimbawa yung suot na pang ano ba tawag doon? Suot ng mga Emirati. Kitang-kita yun. Kundi puti o itim o ano man. Pero ito puro Pinoy eh. Hippie talaga yung mga nandyan. Ang problema daw ngayon, kumbachero, mukhang tataas ang presyo ng ticket. Dahil pagka quarterfinals, semifinals. Natututo silang maghanap buhay. Naku, galing. Congratulations, pinsan! Ayan. 6:09 ang ating oras. May pabakekong mga kabalen. Gising na ba kayo? Isinusulong naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagpapakilala ng makabagong urban farming technologies sa kabisera ng bansa kasunod ng kanyang pagbisita sa Metro Pacific Fresh Farms sa San Rafael, Bulacan. Ang Metro Pacific Fresh Farms ay nagpapatakbo ng isang greenhouse complex na gumagamit ng controlled environment agriculture sa pagtatanim upang matiyak ang tuloy-tuloy at matatag na produksyon sa kabila ng pabago-bagong panahon. Ginawa ni Yorme ang pagbisita kasabay ng pagsusulong ng mga plano na gawing urban farming areas ang mga bukas at tiwangwang na lugar sa Maynila upang makatulong na palakasin ang lokal supply ng pagkain sa lungsod. Ito yung matagal na natin sinasabi, kumbachero. Urban farming. Urban farming. Ang daming nakatiwangwang na lupa dito sa Metro Manila. Hindi lang alisin mo na yung sa private yung sa gobyerno na lang. Sa gobyerno, napakarami pong mga idle lands. At tama ito yung greenhouse. Yun ang kailangan maski nga sa mga probinsya, kung bachero, dapat ganyan na ginagawa Greenhouse. Dahil alam naman natin na ang Pilipinas ang daming biglang iinit, biglang uulan, biglang babaha. Kapag meron kang controlled environment para sa mga gulay na ganyan, tuloy-tuloy ang supply. Correct. Ayos yan, Yorme. Ayos, Yorme. Laban tayo dyan. Dahil matutuwa ka kung bachero, may mga ilang mga subdivisions, mga villages, na pinapayagan na yung mga nagme-maintain, yung, di ba, may mga tauhan dyan, may-maintain, may mga nakatiwangwang na lugar o mga idle lands, o yung open na area na hindi naman playground, hindi naman, pinapayagan nilang mapagtamnan. Tama. Ng mga gulay. Yung iba nga kahit na yung merong may-ari pinapayagan nila. Papaalam lang. Papaalam lang, Yan, napakalaking bagay po nito. Isip-isipin mo, una, napapakinabangan yung lupa. At pangalawa, yung kung magiging source of income din ng ating mga kababayan at meron tayong fresh veggies. Ayun, di ba, ang gulay. Sabi nga nung isang batang in-interview doon sa isang contest, kumakain siya ng gulay dahil pampahaba ng Busit na bata yun. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Naalala ko tuloy si yun ang interview natin, si NIA Administrator Eddie Guillen. Sa pagkatagal-tagal na panahon, yung pong mga gilid ng Tarondon, yung irrigation, diba? Kwan lang po yan. As in, walang pakinabang. Walang andun lang. Tinutubuan lang ng matatangkad na damo. Ang ginawa po ni Administrator Guillen, gumawa sila ng gulayan sa irrigation program. Magkano yung sinabi niya? Kumita na daw ng 1.5 billion as of June. Ang benta ng mga magsasaka dahil po may nakatiwangwang na lupa, tinamnan ng gulay. Ayan, kapag ganyan ang nagiging Ayan, tinan mo. At kapag ganyan ang naging direksyon sa mga probinsya, kumbachero,
ang mga anak ng mga magsasaka hindi naluluwas ng Maynila para magpakatulong, pumasok na domestic helper, pumasok na sa construction. Talaga. Hindi na ganoon ang talagang Yayaman ang sila. magsasaka. Magkakaroon na sila ng pera. Ay nako, kung kilala nyo kami ni Kumbachero mula pa nung nagumpisa kami, ang pangarap namin, yumaman ang mga magsasaka. Iboto si Kumbachero. Nagdeklara na po siyang tatakbo. Pagka Sabado, pagka may oras. Dito sa paligid ng CCP. Muling nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya sisipot sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court o ICC na nakatakda sa Lunes. Sa inihaing waiver ni Duterte, binigyan din ito na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Inakusahan din ng dating presidente ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas na nasa likod umano ng kanyang rendition o sapilitang pagdala sa Netherlands na tinawag niyang kidnapping. Alas 6:14 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Matapos i-anunsyo ang pagtakbo sa 2028 presidential elections, humingi rin ng tawad sa mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang talumpati, nagsorry si VP Sara dahil sa kabiguan daw ng kasalukuyang administrasyon na bigyan ng solusyon ang mga problema ng bansa tulad ng patuloy na paglaganap ng krimen, illegal na droga at terorismo. Tinukoy din ito ang talamak na korupsyon, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, kawalan ng seguridad sa pagkain at patuloy na pagkalugmok ng bansa sa kahirapan. Partikular na hiningi ng sorry ni VP Sara ang pagtulong niya kay BBM para ito manalo noong 2022 presidential elections. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad. Si Vice President Sara Duterte. Wala tayong music dyan. Yung patawad. Ipagpatawad mo. Yan. Mas maganda yan. Pero may isang patawad na mas maganda. Ano? Lord, patawad! Yan, maganda yan. Ha? Meron pa isa yung kay pangalan nito, nakalimutan ko. Nasa dulo na. Mamaya isipin ko. Si Rachel Alejandro. Rachel Alejandro naman, Sariling version ng para sinulat ni Kwan yun ni Ding Dong Abansado nung magjowa pa sila. Alam ko na yun. 3.25 lang ang aking kailangan. Yan mismo. Diba? Nakita ko kasi si Ding Dong Avansado nung minsan naalala mo yung 3.25 nung araw naman kasi para makatawag ka 3.25 lang talaga. Upang makausap ka kahit sandali lang. 3.25 lang sa isang araw. Tinan niya. 3 beses ko ring maririnig sa iyong mga labi na mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Ding Dong. Saka si alam na asawa niya? Si Jessa Saragosa. Tingnan mo na, mga fans yan. Andito mga fans mo, ha? Alam mo naman kami. Bata mo kami. Alas 6:17 na umaga. Susunod! Tito Boy! Nako, sino ba itong nasa likod ng pag-chop-chop sa isang lalaki sa Binondo, Maynila? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Lakyam Chap Chit Hun 6:17 na umaga. Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu!
At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:21 na umaga, isang Chinese interpreter na sangkot umano sa kaso ng lalaking chinapchap at inilagay sa drum bago ipinatapon sa isang basurero sa Binondo, Maynila ang naaresto ng Pasay City Police. Kinumpirma ni Police Colonel Joselito Disesto, hepe ng Pasay City Police, ang pagkakaaresto sa suspect na si alias Victor na tumangging makipagtulungan sa pulisya habang patuloy na pinaghahanap ang isa pa nitong kasamang Chinese. Ayon kay Colonel Disesto, nagtatrabaho si Victor bilang interpreter at nakilala ito sa pamamagitan ng security footage mula sa isang kondo sa Pasay City. Nakikita nyo, meron silang drum na dala-dala na silyado. Nakita po sa CCTV si Victor na nagtutulak ng drum papasok sa elevator sa 15th floor ng kondo pasado alas 5 ng hapon noong linggo at humingi pa ito ng tulong sa isang security guard. Sa kwento ng sikyo, sinabihan siya ng suspect na ang drum ay naglalaman ng mga bote ng soft drinks at hindi niya alam na ang bangkay na ng tao ang laman nito. Nakita rin sa CCTV si Victor na habang nasa driveway ng gusali at naghihintay sa isang van na pag-aari ng isang Chinese. Ayan o. At dito isinakay ang drum. Tumulong patuloy yung gwardiya, walang kamalay-malay. Sinabi ni Colonel Disesto na sinuri na nila ang kondo at may nakita silang bloody stain sa map at master's bedroom na nagpalakas sa kaso laban sa Chinese interpreter. Alas 6:23 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na! Wala nang kapwa, wala nang buhay ang isang 7 taong gulang na sanggol at ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos na pagtatadtarin ng saksak ng sariling ina sa Davao de Oro. Ayon sa Davao Police, nagtamo ng malalalim na saksak sa kanilang katawan ng magkapatid sa naganap na malagim na trahedya. Arestado naman ang nanay ng mga biktima na positibong itinuro ng isa pang anak o ng anak na panganay na sumaksak sa kanyang mga kapatid. Tinangkapan ng ginang na magpakamatay sa pamamagitan ng pagsasaksak sa sarili, ngunit napigilan ng mga nagresponding polis. Dinala sa ospital ang inang dumaranas ng depresyon dahil din sa tinamong malalim na sugat sa kanyang leeg. Madami yung mga depression na ganyan, kumbatsero, no? Walang binanggit na tungkol sa ama. So, baka pamilya, problema rin sa pamilya. Magtataas ng full alert status ang NCRPO simula sa Sabado bilang paghahanda sa Trillion Peso March at selebrasyon ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25. Sinabi ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo, magsisimula daw po ang full alert status sa alas 5 ng hapon para matiyak ang seguridad ng publiko. Halos 11,000 pulis naman ay ipapakalat sa mga lugar na daraanan ng protesta. Sa kasalukuyan, walang anumang banta sa seguridad na namomonitor ang mga otoridad kaugnay ng nalalapit na aktibidad. Tanda ng Department of Finance at ng Bureau of Customs ang pamamahagi sa unang batch ng final wave ng mga inabandonang balikbayan boxes. Ang unang bugso ng pamamahagi ay sinimula noong December 18, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos upang pagtibayin ang commitment nito na protektahan ang kanan ng mga OFW. Personal na pinangunahan ni na Finance Secretary Frederick Go at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pamamahagi ng mga natenggang balikbayan boxes na dinaluhan ng 28 OFWs at kanilang pamilya. Binigyang din ni Commissioner Ariel Nepomuceno na ang inisyatibo ay higit pa sa physical na paghahatid ng balikbayan boxes. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng tiwala at pagprotekta sa mga nagtatrabaho sa abroad. Ni Nepomuceno na hindi lamang sila committed na kompletuhin ang paghahatid ng mga inabandonang balikbayan boxes, kundi ireforma ang sistema, ipatupad ang accountability at tiyakin na hindi mauulit ang ganitong pangyayari.
pananagutin namin yung 11 deconsolidators dito sa Pilipinas na siyang nagpabaya do sa mga balikbayan boxes. Ang ibig sabihin, hindi nila binayaran yung shipping cost, arrastre charges at yung mga buwis na dapat bayaran sa pamahalaan natin. Sa tulong ng NBI, pipilitin na naming panagutin yung mga consolidators from abroad na siyang kumuha ng mga bayad ng mga OFWs para sa balikbayan boxes. Ayun. Yun. Yan ang gusto nating balita. marinig. Yung ganyang pagpapanagot do sa mga may kinalaman dyan sa Laki ng, nagsamantala sa mga OFW. Ang laki ng double whammy yan, kumbachero. Ang unang sabi nga, ang unang whammy, hataw ay sa mga kababayan nating mga OFW at yung pinadalhan. At pangalawang hataw sa mga kababayan pa rin natin. Bakit? Yung ginastos kasi diyan, yung ipinaluwal ng gobyerno, pera din ng mga tao. Pera din ng tao yan. Taxpayers money din po yan, hindi po ba? Kaya ang gusto natin mahuli, maparusahan, mapatawan ng perpetual disqualification. Kinakabahan na naman. May kinakabahan dyan sa mga salitang yan eh. Sa mga perpetual Na disqualification. ganyan, eh. Pero mapupuri mo tong si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ito yung tinatawag na action man. Yan, Ang kanyang dapat action na talaga. hindi bukas. Hindi bukas, hindi hindi sa Martes. Kundi, action Yan. ngayon! Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nakita niyo na po ba yung bagong mapa na yung updated official map ng Pilipinas? Nakalagay po diyan na sa bagong mapa na inilabas ng National Mapping and Resources Information Authority na saklaw ng bansa ang West Philippine Sea. Yun. So nandoon na po yung mga pinag-uusapang lahat ng mapa ng Pilipinas. Topographic maps, thematic maps, nautical charts, ginagamit po sa navigation. Lahat ginawa bilang pagsunod sa admin order na noong pang 2012 inilabas ng dating Pangulong Noynoy Aquino. So wala nang pagtatalunan doon, kumbachero. Dapat meron na. At kasama asan ba dyan, yan? Asan yung mapa na yan? Ayan. Kasama dyan yung Kalayaan. Kalayaan Island Group. So wala nang pagtatalo diyan kung ang hinihingi asan ba? Wala naman sa mapa natin yan. Nasa mapa po natin yan. Oras po natin, Lakyam, Diap Kauhon, 6:29 at sa ating mga kabarangay sa San Juan East Bank Road, Taytay Rizal. Taga Taytay Rizal. Sa Taytay Rizal pala. Taytay Rizal. May namimigay po ng salapi dyan at mga regalo at syempre lakasan na ninyo. Mga radyo ninyo. Dapat lakasan nyo na yung mga radyo. Tinatanong ito si Nanay Jenny Orosa. Hindi daw naman niya nakikita yung medium component natin dahil sa dahil hindi naman sa radyo lang daw sila nakikinig. Nay, kung may cable po kayo, kaya kung meron naman kayong YouTube o kaya Facebook. Mapapanood nyo rin po kami. Kung kayo po may Sky Cable, Channel 129, Signal Channel 18 po tayo. Ayun. Alam na alam ni Sir Randy Sakay yan. Ayan. Papasok sa kanyang opisina sa Philippine Heart Center. Laging nakatutok yan. Ayan. Baka makita niyo dyan si Dr. Go. Si Dr. Luis Go. Dr. Luis Go. Masalubong mo siya. Busy daw, kumbachero. Busy rin. Si Dr. Hindi makapirma. Oo. Papadala ko sana ng ballpen. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ating Word of the Day ay run. 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 Present tense po Run. R-U-N. Run. Ang ibig sabihin daw po nito sa Tagalog, takbo. Parang run. Forest. Run. Ayun. Takbo. Forest. Ayun. Yun daw pong konteksto nito ay yung deklarasyon ni VP Sara na siya tatakbo sa pagkapangulo. Kahapon po niya in-announce. Anong pecha kahapon, kabachero? Feb 18. Feb 18. So bali ilang taon pa bago eleksyon?
2 years and 3 months. Oo. 2 years and 3 months nagano sa puya. Pero hindi naman Nagulat ba kayo? Nagulat ba kayo? Kayo, nagulat po ba kayo? Ano po ba ang reaction ninyo? Ako kung bachero, hindi ako nagulat. Actually, natuwa nga ako eh. Ako man, hindi naman ako nagulat dahil kumbaga yun yung normal na mangyayari na inaasahan natin eh. Ang nakagugulat kapag hindi talaga tumakbo. Pag hindi tumakbo. Okay naman yun. Mas mainam nga yun. Saka, Ano ang problema? Yung maagang announcement na ganyan. Ayos lang yan. Para klaro na, klarong-klaro na kung saan na pupunta. Kumbaga, wala na magsasabing, hindi, pinupolitikan niyo ako eh. Kasi siya unang nagdeklara ngayon, politika na yung deklarasyon kasi. At yung impeachment sa kanya, hindi na pwedeng sabihin, kaya ako naman sinasampahan ng mga yan ng impeachment dahil alam nilang tatakbo ako. Alam naman talaga ng lahat na siya tatakbong presidente. Kapag na-impeach ang isang impeachable official, hindi na siya pwedeng tumakbo. Pag na-convict. Hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang government position. Dahil ang accessory penalty ng removal from office kung ikaw ay impeachable official ay perpetual. Yun na naman. Yun yata ang word of the day dapat eh. Perpetual. Disqualification from holding public office. Ayun. Kaya lang, paano nga akong mag-resign? Paano nga akong mag-resign si BP Sara bago pa magkaroon ng impeachment o ng paglilitis? Actually, kahapon kung bachero, may mga matatalas na media eh. Nung bago daw mga taga-RHTV, pakita nga yung video ni VP Sara. Yung video niya. Yung bago daw, nung nagsiset up pa lang, di ba nandun yung kanyang logo ng Vice President, pinatanggal daw. Tinanggal tapos pumesto na siya diyan. Tapos sa green green screen, parang naging green background na lang, wala na yung OVP. Kaya may mga mga matatalas ang pakiramdam. Hindi kaya bibitawan na rin niya yung VP position to get away with the process, yung lengthy process of impeachment. And hindi po ba? Kapag kasi nag-resign, wala nang impeachment na mangyayari. Sino pang i-impeach? Parang kapag ganun. nag-resign na, diba? At saka hindi na nila mapipigil si VP Sara na tumakbo. Ang tanong ngayon, lusot na ba siya sa kaso niya? Kapag siya ay nag-resign. Hindi. Yun lang ang problema. Kumbaga, kung meron man siyang hibo ng immunity, mawawala na rin mawawala na talaga ng tulong. At pwede na siyang kasuhan sa hukuman kung ano man ang kasong pwedeng gustong isampa sa kanya ng mga galit sa kanya. Ng mga gigil na gigil sa kanya. But of course, sabi nga natin, politika po yan, pati na may impeachment, dati sa political process, pero dapat life must go on. Marami pa tayong dapat natalakayin at mamaya meron po tayong tatalakayin. May nakita kasi akong video tungkol sa MRT-7. Kausapin natin ang DOTR Secretary. Oras po natin, Lakyam Samsihon, 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Formal nang nagdeklara si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 national elections na siyang nagwakas sa ilang taong espekulasyon na tumindi pa matapos kumala sa Marcos administration. Inanunsyo ni VP Sara ang intensyong tumakbo sa harap ng palaging pangunguna sa mga survey na ayon sa isang law professor, ay may pinakamalaking tsansa na manalo sa mga nagpaplanong sumabak sa 2028 presidential elections.
Binigyan din pa ni VP Sara na ang kanyang pagkandidato bilang Pangulo ay isang pag-aalok ng serbisyo sa halip na pag-apila ng simpatya. Ilang oras matapos magdeklara, isinampa naman ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara ng isang lumilingon sa tawag na Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso kaagad ni Manila Representative Benvenido Abante at La Union Representative Paulo Ortega. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Sino bang pwedeng ilaban kay VP Sara? Pareho tayo ng gustong ibungad. Oo. Pagkatapos ng announcement, official announcement ni VP Sara, sino kaya ang lalaban? Sino? Aha. Tumayo ang matapang. Taas ang kamay na matapang. Parang ganun no? Ito hong sinabi ng isang law professor, ang pangalan pala niya ay Michael Henry Yusinko, na kino-quote dito ni birthday girl, Mother Malu Cabral. Yun, totoo naman, kung ngayon gagawin ang eleksyon, si VP Sara ang mananalo. Aba. Dahil yung survey ay ginawa nitong mga nakakaraang araw. Talaga. Ganun naman ang talaga ang survey. Maganda rin po ito mga kababayan para mawala na yung agam-agam. Meron kasing mga lumalabas na balita. Hindi, walang interes siya si VP Sara na tumakbo. Pinagtatanggol lang niya. Meron bang ganon? May narinig ako kumbatsero na... May nagsabi ng ganon? Ganon. Parang... Pero titig. Andito ba sa Pilipinas yung nagsabi na yan? Titig sa akin nung sinabi sa... Ganon. Kaya meron pala talaga. Hindi lang ako makapaniwala na merong ganon ang basa sa sitwasyon sa mga pangyayari dito. Siyempre, ang sabi nila, hindi, talagang ang gusto lang ni VP Sara ay maging mayor ng Davao okay. sa 2028. At sabi nga nila, noon nga andyan na yung opportunity nakahain na sa kanya, hindi pa niya kinuha. Ngayon pa ba? Kaya sabi, ang gusto lang daw ni VP Sara ay ipaglaban ang ating mga... Itong nasa gilid natin na to, siya ba ganun din ang pananaw? Yan. Tapos? Sino nga ba pwedeng... Sino pwede lumaban? May mga nagsasabi, si Senator Raffy Tulfo daw. Senator Raffy Tulfo. Pwede, isa ring popular. Formidable opponent. At siyempre, di ba, binanggit na si Secretary John Vic Remulla. Aba, si Secretary John Vic sabi ni Secretary John Vic, open din siya dyan. Open din. Pero Okay. kung tama yung intindi ko sa sinabi niya, hindi naman siya tatakbo kung hindi siya pipiliin. Kung hindi siya pipiliin. Ibig sabihin na yung pipiliin para maging standard bearer ng kasalukuyang administrasyon. Kung sino ang pambato ng Marcos administration sa susunod na eleksyon. Yan. Sino nga kaya sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Bukod diyan, wag naman nating isasantabi ang kabilang grupo pa. Yung sabi nila, kami ang tunay na oposisyon. Ayan, yung nagsasabing silang tunay na oposisyon, minsan ay nababansagang kakampink. Ayan, sino naman kaya ang pwedeng ilaban nila doon? Ayan. Si VP Lenny ay mukhang ayaw na. Ayaw na eh. Mukhang napagod na eh. Mukhang napagod na at siguro
mahirap din kasi talagang Jeric? mahirap din talagang sumabak sa ganyang matinding labanan. Sino nga kaya sa panig nila, meron ding mga pwede. Andiyan si Senator Bam Aquino. Oo, ayan. Na isa ring napaka-popular lalo na sa mga ano tawag dito sa Gen Z. Sa mga millennials. Di ba? Si Senator Kiko, pwede rin siguro si Senator Kiko. Andiyan naman, hindi pa rin nawawala ang mga fans ni Ate Sharon. Tulad natin. Ayan. At siyempre, forgive and forget. Alam mo na, Di kung ba? tayo ay matanda na. Sino pa kaya? Sino pa kaya? Si nabanggit mo na si Risa Ontiveros, di ba? Hindi pa. Si Risa. Di ba? Nga Hindi pala. ba? Yan mismo, talagang hindi mo pa nababasa yan? Saan ka ba nakatira? Hindi, nababasa ko naman, hindi ko pa lang naisunod. Kala ko hindi mo pa na... Pero doon din yon sa grupong yon. Sa grupo din nila yon. Okay. Ayun, Kaya lang, itong si Senator Antonio Trillanes, na dapat sa grupo din na yon, binabateryan na yung ibang kagrupo nila. Bakit? Bakit naman? Sabi niya, si Bam Aquino, kita nyo na. Nung sinabi ni Bam Aquino na dapat ay ipadaan sa local courts Itong pag-aresto. kung lalabas man yung arrest warrant. Kita nyo na. Yan ang ipinangako nila sa grupo ni Duterte. Na kung na hindi daw dadali sa deheg si Presidente Duterte nung araw pa. So sila meron na silang tampuhan tungkol diyan. Problema, Kaya sabi nga nila, kung tatanungin mo si Secretary John Vic, ang pinakamaganda raw na bakbakan, one-on-one. One-on-one. Pero sa karanasan natin at sa kasaysayan ng Pilipinas, wala akong hindi pa ho nangyari yan. Wala akong maalalang one-on-one teka muna, maliban siguro nung snap election, nung 1986. Snap elections kasi yun. Pero bukod doon, wala na tayong maalala. Kasi nga tayo ay multi-party system. Multi-party system. Kung ang makakalaban ni VP Sara lelembot-lembot lang o kaya kahit na one-on-one pa yan, ay nako, lampaso. Pero kung marami ang maglalaban-laban, lalong lampaso. Kaya sigurado yun. Kaya talagang mahirap talagang makalaban ang ganito kapopular. Ganito kapopular na kahit wala namang ginagawa, ang taas ng performance. 'Di ba? Ang performance rating. Saan ka naman nakakita? VP na wala naman talagang ginagawa yung VP. Hindi dahil sa si VP Sara ay walang ginagawa. Kundi kahit sinong VP ay walang ginagawa talaga. Wala namang ang ginagawa nga lang ng VP, Vice Mayor, Vice Governor ay magdasal. Lumuhod. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Baka sumakay ng eroplano to, kumbatsero. Baka sumakay ng eroplano, kausapin na natin. Si DOTR Secretary. Tatakbo rin ba siya? Ang alam ko ay mapapagurin to. Si DOTR Secretary Giovanni Lopez Secbanoy. Magandang morning. Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Hi, magandang morning po, Katunying at saka Jerry at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyo. Papunta kayo sa airport, Secbanoy? Opo, kuya, papunta po ako sa Camiguin para mag-inspect Camiguin. ng ating airport saka yung runway. Kasi pinapaabaan natin ang runway natin sa Camiguin. Kasama na rin yung mga puerto po doon. Kasi po kung alam nyo, yung Camiguin po, na-mention po yan sa New York Times. Ang ganda niyang... na isa ang sa ganda niyang... na lugar dito sa Pilipinas. Tama kayo, ang liit ng ng runway, ang igsi. Pwede ba? Pwedeng habaan? Sek? Opo, ginagawa na po natin ngayon, no? So ang nasa site acquisition na po tayo ngayon, Kuya Jerry, at kasama po ang DPWH. So tinitingnan namin kung paano mapapabilis ang ating pagtatapos na mas mahabang runway upang sa ganun na makatulong tayo sa pagbaba ng pamasahe din at maikayat natin yung mga domestic tourism at saka tourism. Pagka pupunta po tayo ng Camiguin, ang kailangan magsisibo ka muna, tapos o kaya naman magkakagayan de Oro ka para makasakay ka ng mas maliit na eroplano. Walang direct flight from Manila napakagandang lugar niyan, Secretary, at ang totoo nun ay
ang kumpala, ang hari at reyna ng Espanya gustong-gustong lagi nagpupunta diyan sa Camiguin, Secretary. Ay, hindi ko alam yung... Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa At inyo. alam mo ba, Secretary? Alam mo ba, ang daming mukhang Castilla-Loy dyan Ay, sa lugar na yan. Oy. Alam nyo na siguro kung Alam ko po anong mga nangyari. maganda sa mga magandang babae at lalaki, mga nasa. Masalo na po yung congressman. yan, sasabihin niyo, mukhang Kastila talaga to si Kong JJ Romando Opo. Opo. At ano po, masabi ko na rin lang po, nagtatayo din po ang DOTR PPA ng isang cruise port dito. Yan. Uy, yun ang maganda, cruise port. Ano? Opo. May malaking event ngayon dyan Ironman yata. Dyan gagawin yung Ironman sa isla ng Camiguin. Ay, teka, sasali ba dun si Secretary sa Ironman? Naku ho, siguro mga 10 hakbang lang po, medyo nahapon na bata. Kakayahan. Pare-pareho tayo. Opo. Sek Banoy, kaya po kami napatawag. Nakita namin yung isang video. Jeric, meron ba tayo nun? Yung video ng MRT-7. Sana meron tayo maipakita. Ako na pala kayo, ano ba yan? Dry run, Secretary Banoy? Yung MRT-7, lalarga na ba yan? Tama po, at kami po ay nagpapasalamat sa SMC Group kasi talagang tahimik lang po, no? At tinatapos nila itong MRT-7 natin kasi ang target talaga natin 12 station is by second quarter of 2027 at sana mapaaga pa natin. At as of last year, mga December, 83% na po ang progress nito at ako po ay quite confident na talagang magagamit natin ito at matatapos natin yung 12 stations mula Sacred Heart all the way sa ating North Avenue po. Napakaganda po at talagang tuloy-tuloy lang po ang pagtatapos ng SMC sa DOTR dito sa MRT. Sa inyong Sacred Heart na Sec Banoy? Dito po sa may bago po 12 stations po yun. 12 station po yung Sacred Heart. That is somewhere in Caloocan na po. Doon na sa may bandang malapit na sa San Jose del Monte. Tama po. Malapit. Tama po. Ang San Jose del Monte is the 14th station naman po. Sa initial opening, 12 stations kaagad, Sec? Opo. Initial opening from Sacred Heart all the way to North Avenue. Naku, At exciting ang nakikita yan. namin dito na po na pasahero daily po, no? Mag-average siya ng conservative na po to 300 to 400,000 passengers daily. So imagine nyo po kung ilang pasahero ang pwedeng gumamit dito sa MRT-7 at ang epekto naman dito ay yung trapiko sa Commonwealth ng Commonwealth. Kaya nga, grabe na traffic sa Commonwealth. Tama po, yan po yung parati natin sinasabi na ang talagang solusyon sa trapiko is always mass transit. Yan is the biggest solution sa ating mga traffic. Hindi ho ba pwedeng sa halip na 12 para mas mabuksan ka agad kahit 6 stations muna? Hindi ho ba pwede yung ganun? Opo, yun po yung pinag-uusapan po namin with SMC na kung baka pwede natin gawing 6. The meantime, kung kakayanin, ang iniisip po namin sa DOTR, yung, for example, if we can do like from Sacred Heart all the way to Tandang Sora. So titingnan naman po namin yung connectivity ng mga taong bababa sa Tandang Sora para magkaroon din naman sila ng sasakyan, ng mobility at collective papunta sa mga ibang lugar nila. So inaaral po namin ngayon, Kuya Jerry, pero tama po kayo, kung magagawa po namin yon, mas mainam po yun at mas maganda po. Meron akong tinitingnan dito yung vlog lang yata. Sa threads kasi, Jeric hindi nyo ba mabuksan? Ang ganda tinan mga kumbatsero. Yung loob. Gusto kong makita ng mga nanonood sa atin yung itsura Wala bang video ang dito? Yung DOTR? Yung DOTR website sana, mayroon ba kayong ganito? O kaya Facebook? Ang ganda po nito, Secretary, dapat makita ng ating mga kababayan na merong progreso, tahimik lang, pero ang ganda nung loob. Sumakay na nga kayo sa trend, di ba? Opo. Sinubukan na po natin during the time of SecDins, no, kasama po yung ating SMC MRT-7 at napakaganda po. I mean, the train itself, ako po personally natuwa
at talagang magiging masaya. Ipagmamalaki mo po, kahit papaano, ipagmamalaki mo. Na may mga Kailan ho yun, ang Sek? gobyerno. Kailan nyo ginawa yun? Last year yata yun. Last year po, Last last year pa yun year. po, mga araw na June po yata, June or July. So imagine nyo po ngayon, no? So mas iba na po ngayon, mas madami na pong natapos, Oo mas madami nga, na pong naayos. At kumbaga, ano na lang po they're tying the loose ends, finishing touches po. Yung pa yung ginagawa nila. Kung po ang kasama ko nanonood diyan si Zoe. Si Zoe po dito sa TAF nag-aaral. Sumasakay po siya ng LRT dito sa may FPJ station. FPJ station tapos bababa diyan sa may Pedro sa Vito Cruz. Vito Cruz, Sabi ko, anak, pagka na-i-connecta na yung FPJ station hanggang doon sa common station sa Metrinoma, tapos gumana pa yung MRT7, diyan ka na bababa sa Ever station sa may Ever Commonwealth. Sasakay ka ng Lasal, ang baba mo diyan na sa Diyan na. may Sa Ever na. Lilipat ka lang ng estasyon. Tama po. At pati po ako ay mapapadali na rin po ang aking pag-commute. Alam mo, sa Don Antonio Ever Station na rin po ako sasakay. Sa office, pwede na. Tapos ang common station, sasakay ko MRT3, papunta naman ng Santolan. Papunta sa office. Ayun, andito na yung kan, ito andito na. na yung kan. Hindi ko alam kung sino tong nagkukuha na to para siyang nag-vlog no. Eto tapos lumarga na yung isang tren. Ayun, bumibiyahe nakikita sa Commonwealth itong video na to kaya nakaka-excite no. Tama po. Yan po yung biyaheng yung mga trend. Yan po yung sinasabi natin na testing and commissioning din po. Dinadrive, may tawag sa para sa kotse. Test drive. Parang Dry run. palalambutin, yung palalambutin. Yun. Opo. Kailangan po yun. Okay. Ito yung sa MRT7. Kailan po ba may pag-asa po ba na ma-connecta na bago man lang mag-start ito? Yung pinakauna pa. Yung pinakauna pa, ito pong Muñoz hanggang doon sa may SM North, hanggang sa Trinoma. Yung LRT1. Sa LRT1 po ngayon. Ngayon po yung LRT1, meron po tayong meron silang proposal, no? Kasama yan sa magiging mga ansol nila sa inaaral yan. Kami po ngayon ng DOTR at saka LRMC. Inaayos namin yung mga dokumento and everything para naman maisumiti natin to sa DepEd at hopefully matapos natin ngayon yung processes so they can start. Kasama na rin po kasi dito yung pag-aayos nila ng common station natin. So that is one of the variations that we're suggesting and recommending to LRMC na sana kuhanin na rin nila. At sila naman ay pinag-aralan at nagsusumiti sila ng kanilang mga proposal para matapos na rin ditong issue ng common station kasi kailangan natin na kahit papaano sumabay ang MRT, ang common station sa pag-ooperate ng ating MRT7. Kung wala pa ho, talaga namang huli naman talagang nasimula ng MRT7. Ito lang sana, Sek, yung pagdudugtong na yan, may issue pa ho ba sa common station yan para mapagdugtong ang MRT at ang LRT1? Kung maalala nyo po ang last year, we terminated the contractor. So we have to look for a new contractor. Kasi po ang nangyari dyan, dati po we awarded dito sa BFC Corporation, yung kay the late Bayani Fernando, at naka-pandemic, naka-issue sila sa kanilang civil works, kasama din yung electromechanical na yan, at talagang naantala. So ang ginawa po natin last year, tinerminate na natin ang kanilang kontrata. So ang gagawin po natin, since hindi na po funded, ang pinaka-issue lang ngayon ay sinong tatanggap para tapusin yung mga natitirang trabaho, mas lalo yung signaling. So ito po yung papasok naman po ang LRMC para sila naman po ang mag-aayos. Pinag-uusapan nga ho namin nito ni Kumbachero kung pwedeng kahit na hindi pa tapos talaga yung common station, malagyan lang ng safety mechanism doon para yung tren ng LRT ay umabot dyan sa Trinoma na yan at pwedeng sumakay na dyan yung mga sasakay ng LRT. Dire-diretso na. Yung galing sa MRT, pwede nang konektado na talaga. Yung connection lang ng lakad kung pwedeng ganun kasimple. Secretary. Tama po, Kuya Jerry. Yan po ay magiging option natin sa contingent. Tama po kayo. Yan din po yung ginagawa ng DOTR. In the event po na hindi po talaga matatapos yung signaling
in time sa partial operations po ng MRT-7, nagawa po ng DOT na kahit pa paano ng struktura na kung saan pwedeng dumaan. Lakarin na lang, lapit lang ho yan eh. Po. Opo, that would be an option. At gagawa tayo ng magandang kumbaga struktura para for them na to feel safe at convenient naman kahit papaano para makasakay sila sa LRT1 at MRT3. Again, may connectivity. Hindi lang natin maano yung tren na iikot kasi nga po baka magkaroon ng pagkaantala doon sa signal. Kahit na tsaka na yun eh, yung pag-ikot na yun eh. Yun lang mga connection talaga at makasakay na. Binanggit ni Kumbachero Secretary si Zoe, yung anak niya na nag-aaral, ganun ang ginagawa. Yung anak ko, si Gerardo. Kamamag na cum laude lang sa kabibigay lang ng award nung Lunes. Magna cum laude sa Lasal. Sa Lasal. Manang-mana sa tatay. Alam na. Mula doon nga sa Trinoma, sasakay pa yun papunta ng Muñoz para lang makasakay ng LRT. Ganun ang nangyayari. Samantalang ikli lang nun, ano? Ikli na lang nun. Sasakay pa ng jeep. O kaya sasakay ng angkas para makapunta dun sa FPJ station. Ayusin po namin, Kuya Jerry. That will be definitely an option sa amin. No, nasa drawing board na po yan, napag-usapan na po namin yan. At talagang handa naman po kaming gawin yan in the event na talagang hindi kakayanin ng signaling ng LRMC na matapos. Sec, ba't nyo ba tinanggal si Rayson De La Torre ba? Yung sa Tagasaik? Kayo, Marami nagulat Sa inyo na nga manggaling yun? Bakit po nirelieve siya? Kahapon po, meron pong nagbigay sa akin ng report na meron nga pong may insidente nangyari. Una po nakikiramay kami sa pamilya nung nasawi. Dahil nga po daw merong ambulansya na may pasyente, ganun pa man, tiniketan and everything, tapos naantala yung pagpapapunta sa supposedly sa check-up or sa hospital nung biktima. So nung kinausap natin sila De La Torre, pinatawag ko po kaagad kahapon at tinanong ko kung saan siya nanggagaling. So, pinaalala ko sa kanya na ang pulisiya is on-duty ambulance. Malinaw yun. Wala po kasing sinabi na kailangan mo pang kausapin yung driver na kailangan niyang sabihin na talaga nag-aagaw buhay ang kanyang pasyente. Malinaw po ang pulisiya na nakalagay on-duty ambulance. At that time, malinaw na yung ambulansya is on-duty, may pasyente. So, hinayaan na lang po sana nila. At parating ko pong pinapaalala sa kanila na ang mga ganitong pulisiya, ang bottom line nito is malasakit, compassion, at pag-uunawa sa mga ganitong sitwasyon. So, yun po yung pinanggagalingan natin, no? At naiintindihan ko rin po na nung nakaraang mga linggo, may talagang abusado na ginagamit itong mga busway na in the guise na ambulansya sila. Totoo at walang uliin yun. Mas lalo na walang mga pasyente. Talagang loko-loko mga yun. No? Kailangan uliin, kailangan ma-revoke mga lisensya ng mga loko-lokong yun. Pero meron na mga instances po na talagang valido ang kanilang mga rason. No? Sabi ko nga, dapat naintindihan nyo at hinayaan nyo na lang. Ay may pasyente, nakita nyo naman po yung matanda, may sakit. Sinayaan nyo, and that is even allowed under a policy of the OTR. Kinikilala po yan, yung mga on-duty ambulance. Mabuti rin yan. Moving forward, dapat maintindihan ng mga enforcers po natin yan. May pagkakaiba yung ambulansya na ginagamit parang private property ng ibang mga kolokoy dyan versus ambulansya na magre-responde kahit wala pang kaya naman ay may sakay kahit hindi pa life and death situation. Siguro nakapasok na sa isip niya yung mga gumagamit ng ambulansya ng hindi naman talaga emergency. Kaya siguro nagkaroon ng isipan na gano'n na sitahin. Pero hindi naman siya tanggal sa serbisyo, ni-relieve lang siya under investigation. Ni-relieve po siya, pinapa-explain po natin kasi at isa sa kautusan natin, there must be a reorientation po sa ating mga enforcers. So, kasi po pati sila po aminado si De La Torre, na sabi ko, alam mo ba ang nakalagay sa pulisiya? So sabi niya, tinanong niya sa akin, sabi ko nakalagay on duty ambulance. Alam mo ba pagkakaunawa sa pagkakaintindi mo sa on duty? Sabi ko as a matter of fact, kapag may ambulansya yan magre-responde, papunta dun sa
sa bahay siguro ng kanyang pasyente at dumaan dyan, papayagan nyo yan basta may mga trip ticket yan. Dapat papunta siya. Kasi on duty na yun, considered as on duty. So yung mga pinaliwanag ko, so there must be a reorientation po. As long it's a valid ambulance po, legal na ambulansya, at on duty sila, wala naman po dapat dahilan para tiketan sila at huwag silang payagang gamitin ang ating bus. Sek, may namatay ba dyan? Meron po. Yung pasyente mismo po, sa news po ay unfortunately po, no, she passed away. Kasi po ang base po sa mga ulat na akin din po natanggap this morning, ang nangyari po kasi, naantala daw po sila sa supposed schedule ng check-up, kailangan ulitin nila ulit. Kumbaga, kailan na pumila ulit. Yung pala nangyari doon? Opo. At medyo napagod po yung biktima at pag-uwi po, based sa interview, hapong-hapo at yun na rin po. I'm not saying that the delay was the proximate cause po. Pero yun yung mga kailangan namang iwasan at sana yun nga po yung malasakit, pagkakaintindi, pag-unawa sa kalagayan ng mga tao. Ganun naman parati ang polisiya. May ganun pala, no? Yung pala nangyari doon, ano? Oo. Kung pa naman yan, may media coverage pa naman yan. Oo. Di ba? Meron eh. Pero masyado ho bang matagal yung pagkakatenga doon sa dahil sinita? Based sa kanilang report, hindi naman ganun katagal. Pero sabi ko nga, isulat kamay nyo yung sagot nyo. I want it in affidavit form. No? Tapos dapat merong mga kayong, I want na hindi pwede, hindi ako kasi po kailangan nilang, there's supposed to be other pieces of evidence to corroborate their statement. No? Hindi pwedeng yung boka-boka lang kami. So, sabi naman po nila, hindi ganun daw, hindi daw ganun katagal. So it's a matter of interpretation. Kung ano ba matagal sa inyo? Ano ba hindi matagal? No? Kailangan talaga may sa pagpapatupad ng mga patakaran Compassion. May compassion din. Pero ito, napag-uusapan natin yan, Secretary. Nitong mga nakakarang araw kasi, may, di ba, naging issue yung nabagsakan ng yung bumagsak na, ano ba yun, nagpakamatay ba yun? Diyan sa APJ station. Tapos yung may sasakyan, siya ang hinuli o ikinulong, na parang tulad din ng pangyayari, nung last year, na dito sa Skyway, may nagmamaneho, may biglang sumalubong sa kanyang nakamotor, tapos nabangga, hinuli pa rin yung nagmamaneho. Meron na bang maayos na sistema o patakaran diyan between DOTR and LTO through DOTR at ng PNP through DILG? Ang sa akin po, no, sa DOTR, hindi ko pa ngayon masukan ng DILG kasi PNP matters po. Pero again, yung mga ganyan na sitwasyon po, no, dapat hindi naman kailangan ulihin. Papuntahin sa presinto para magpaliwanag. No? Pero sinasabi nga ng mga ibang naging proseso na rito, ako bilang abogado, na sometimes, kasi there's a jurisprudence po na kapag ganyan, kailangan mo lang talagang papuntahin si presinto and everything. Pero kailangan mo naman tignan yung sitwasyon. Yan. Common sense, Secretary. Yes po. Pairali ng hindi na compassion common sense na lang na ikaw nagmamaneho ka sa baba, may biglang bumagsak sa iyo, tapos ikaw ang mananagot, ikaw ang makukulong, o kaya nagmamaneho ka sa Skyway na isang direksyon lang, biglang may sumalubong na nakamotor, binangga ka, as ikaw ang huhuli, ikaw ang custody. Parang sabi nga ni, nakausap ko nga yung LTO chief na si Marcos Parinla Canilaw, hindi naman dapat na ikulong. Dapat parang yung sinabi mo, Sekmano, yung kunan lang ng statement. Para buo yung kwento, no? Para buo yung, saka naka-record, opo. At hindi naman ito parang tulad ng mga ordinaryong traffic altercation, no? Kasi bumangga sa akin, hindi ako bumangga. Yun, talagang kailangan mo pag-usapan niya. Pero yung photo, no? Makikita mo na talagang walang kinalaman at walang kasalanan. Ang linaw At matter of fact po, biktima din dapat siya Tama kayo doon. Pwede nga siya magsampa ng kaso Yes. Sasampahan niya, medyo wala na. Magandang tip yan, ha? Pwede siya magsampa ng kaso sa LRT.
Hindi po. Wag naman. Patay tayo dyan po. Patay tayo yan. Pero Bilang totoo abogado, yun eh. nagmamaneho ka lang, tapos may Binagsakan ka. pagsakan ka. Damage to property din. Opo. Tingnan mo lang. Opo. Secretary, pasensya na ha. Alam kong pasakay na, baka malapit na kayo sa boarding. May nag-phone in question lang dito. May nagrereklamo daw po sa port congestion sa MICP at Batangas. Nakarating na raw po ba sa inyo yan? At ano ang solusyon dyan? Ay, hindi pa po. Pero buti na lang po, kasama ko ngayon sa biyahe si JMJ Santiago. At tanungin ko na po siya kung anong sitwasyon sige ngayon nga. sa ating mga pantalan. Opo. So we'll ask him po. Salamat po for the information. Ito, may isa pa ring text in question din. Text in question? O sumbong, bago daw kayo sumakay sa flight ninyo, sana daw ay hindi PAL ang sasakyan ninyo. Dahil ang naman? dami daw reklamo ngayon sa PAL ng mga delayed flights. Kahit na nitong mga nakaraan, may award ito. Pero ang daming delayed, Secretary. At ako nga last 2 weeks ago ganun din ang nangyari sa isang flight namin sa PAL. Number 1 pa naman ang para sa on-time performance Kaya nga sa on-time Asia performance. Pacific. Eto si boss si Romy si Boss Romy Carandang, isa ring may ganyang karanasan sa PAL, Secretary. Thank you po, Kuya Jerry, for that information. No? So, ngayon ko lang po narinig yung info na rin po yan. Pero last week po, alam ko merong insidente o medyo naantala itong mga bumiyahe sa Puerto Princesa po yata yun. Manarinig ko din ano. At sinabihan ko na po si Executive Director Arcilia, no, to basically write a letter to PAL for to let them explain kung anong mga nangyari. No? Again, yung mga ganitong mga naantala, na delay on time, titingnan natin kung paano natin ma-apply yung passenger bill of rights po natin dito. So, kailangan talaga maigting ang ating enforcement also on the part of CAB and DOTR po. Marami talagang pwedeng itanong pagdating sa transportasyon. Secretary Banoy Lopez, sir, maraming salamat. Thank you. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Kumusta po sa mga maglalansones sa Camiguin? Thank you. Salamat po. Thank you po. Good Thank you morning. Po, Jerry. Good morning po, Peto. Salamat po. Salamat po. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Kumbatsero, pagbilis ang usapan, parang walang katapusan yan, ano? Ang hirap yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, kumbatsero, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Kainaw naman pala, isang lakad, bayad na lahat. Tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal, yan ang diretso serbisyong hindi ka na pakiikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ng pag-uusapan, yan yung dating bayad center, 28 years na pong kagapay ng Pilipino sa bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. 716. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo na ating mga paunahing balita, VP Sara, sinampahan na ika-4 na impeachment complaint matapos na magdeklarang tatakbong presidente sa 2028. Sagot ng Malacanang, good luck! Senator Robin Padilla inilutang ang tambalang Sara Aimee sa 2028 presidential election. Inukot na negosyante sa na-rescue sa tulong ng digital payment sa QC. 3 suspect arestado. Hepe ng SAIC sinibak sa hinarang na ambulansya sa EDSA busway. PNP naka full alert simula Sabado para sa ika-3 trillion peso march.
At death toll sa lumubog na MV Tricia Kirstine 3 umakyat na sa 64. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito si Jerry Baha. Ako naman si Anthony Taberna. At ito ang... Dahil balita. Narescue ng mga otoridad ang isang negosyante mula sa Mandaluyong na dinukot kapalit ang ransom na 50 milyong piso. Ayon kay Anti-Kidnapping Group Director Brigadier General Glicerio Cancilao, nailigtas ang biktima sa isang bahay sa barangay White Plains sa Quezon City. Arestado naman ang 3 sospek na naharap sa kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention habang hinahanap pa ang iba nilang mga kasamahan, kabilang na ang umano'y mastermind. Sinabi ni Cancilao na may car accessories business at mga pinarerentahang apartment ang naturang negosyante na unang iniulat ng kanyang pamilya na nawawala noong February 12. Matagumpay na nailigtas ang biktima matapos i-take over ng AKG ang kaso ng hirita ng kidnappers ang pamilya ng biktima ng malaking halaga ng pera bilang ransom. Sa pamamagitan ng digital payment na naipadala ng pamilya sa mga sospek para sa paunang bayad, natukoy ng pulisya ang kinaroroonan ng biktima hanggang sa isagawa ang rescue operation at naaresto ang 3 sospek. Magtataas ng full alert ang PNP sa Metro Manila sa Sabado, Feb 21 bilang paghanda sa ikatlong trillion peso anti-corruption rally sa EDSA. Kasado na ang naturang pagkilos sa Feb 25 kasabay ng ika-40 anibersaryo ng deklarasyon ng People Power Revolution. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, isa sa ilalim nilang hanay sa full alert status kahit walang nakikitang banta sa seguridad. Bukod anya sa EDSA, babantayan din ng mga kapulisan ang ilang natukoy na area na maaring pagdausan din ng kilos protesta. So, yung Menjola, yung area na Ayala na yan is for sure lalagyan niya ng tao, babantayan dahil alam naman natin na kung halimbawa meron dito mga pagtitipon sa area ng EDSA is sumasabay yung dyan sa area ng Manila. So, nakaready naman yung Manila Police District para i-secure yung location niya. Si Police Major Hazel Asilo. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC na si Rayson De La Torre dahil sa pagharang nito sa isang on-duty na ambulansya sa EDSA busway. Sa ulat ng DOTR, pinahinto ang naturang ambulansya sa may bahagi ng EDSA busway Santolan dahil magdadala lang naman umano ito ng pasyenteng may stage 4 cancer para sa regular na medical check-up at hindi naman daw emergency ang sitwasyon. Giniit na umano ni De La Torre na ang tanging pinapayagan lang na dumaan sa EDSA busway ay mga ambulansyang may sakay na nag-aagaw buhay ng pasyente. Ngunit paglilinaw ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, maaaring gumamit ng busway ang lahat ng on-duty ambulance anuman ang kondisyon ng pasyenteng lula nito. Kinausap natin sila De La Torre, pinatawag ko po kaagad kahapon at tinanong ko kung saan siya nanggagaling. Pinaalala ko sa kanya na ang pulisiya is on-duty ambulance. Malinaw yun. Wala po kasing sinabi na kailangan mo pang kausapin yung driver na kailangan niyang sabihin na talaga nag-aagaw buhay ang kanyang pasyente. Malinaw po ang pulisiya na nakalagay on-duty ambulance. At that time, malinaw na yung ambulansya is on-duty, may pasyente. So hinayaan na lang po sana nila. At parating ko pong pinapaalala sa kanila na mga ganitong pulisiya, ang bottom line nito is malasakit, compassion at pag-uunawa sa mga ganitong sitwasyon. So, ang tinig ni DOTR Secretary Giovanni Lopez. Umakyat na sa 64 ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na MV Tricia Kirstine 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Ito ay matapos ma-recover ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard ang 2 pang bangkay sa nagpapatuloy na underwater operation sa karagatan. Nananatili naman sa 293 ang bilang ng survivors habang nasa 15 individual ang patuloy pang pinaghahanap. Tatakbo bilang Pangulo sa 2028 election si Vice President Sara Duterte. Sa isang briefing, inanunsyo mismo ni VP Inday ang kanyang pagtakbo at iginiit na handa siyang ialay ang kanyang buhay, lakas at kinabukasan sa paglilingkod sa bansa.
Humingi rin ito ng paumanhin sa publiko sa kanyang pakikipagtampalan kay Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 national elections. Diit ni VP Sara, nakadidismaya ang kasalukuyang administrasyon dahil sa dami ng mga issue gaya ng healthcare, infrastruktura, ugnayang panlabas, kampanya laban sa krimen, gayon din ang pagtaas ng presyo ng bilihin at kakulangan sa seguridad sa pagkain. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Pagkatapos ng kanyang anunsyo, di naman nagpa-unlock ng kahit isang tanong si VP Sara mula sa mamamahaya. Samantala, tanging good luck ang naging tugon o reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi niya masabi kung sarkastiko ang Pangulo sa kanyang pahayag, ngunit nakangiti umano ito nang sabihin ang good luck para kay VP Sara. Samantala, binanata naman ng palasyo ang paghingi ng tawad ni VP Sara dahil sa manoy pagtulong niya para mahalal si BBM. Buwelta ni Castro, ang taong bayan ang bumoto kaya hindi dapat inaangkin ni VP Sara na siya lamang ang dahilan ng pagkapanalo ng presidente. Nadinig niyo po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice President. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice President. Yun ang Palace spokesperson. Ayos, Ante Claire. Si Yusek Claire Castro. Susunod! Dito po! Sino ba ang dapat makatambal ni VP Sara? Ganon, meron ba? Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ay, nanalo na! Governor Dr. Helen Tan, magandang morning! Magandang morning, Gov Helen! Gov Helen! Wala ba tayong tangerine dyan? Nakay Angelo na raw. Nakay Angelo na. Alam mo naman, ang tangerine chocolate po ay mula sa binhi na galing sa Davao na itinanim po ng mga magsasaka ng nyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang packaging po nito, sabi ni Kuya Angel, ay world class world talaga. class po naman, mga kaibigan. Kaya sabi niya sa ating mga kababayang OFW kapag uuwi dito sa Pilipinas, bakit ka mangungupahan pa? Kung pwede namang magkabahay na. Ganun ba? Naghalo na naman. Halo na naman. Basta uminom din po kayo ng Ultra Brayo. ano ba? Pinapangalan ninyo doon sa... Uy, mahusay yun ha? Yung iniinom na yan ni Kong Angel. Minessage nga ako ni Attorney Tambis ng Cebu. Sabi niya, nasubukan niya. Sabi niya, Katunying, ano nga yung binigay mo sa akin? Ultabaygon. Ano binigay mo sa akin? Ultabayo. Oo, bakit ka ako? Effective. Naku, sabi niya. Pagka inom daw niya, antok na antok daw siya. May meeting pa naman. Yun lang. Attorney, wag mong inumin kapag may meeting pa. Akala niya siguro hindi effective. Yun nga, pagka after 30 minutes daw, pagka inom niya, ayun, hirap daw siyang labanan yung antok sa meeting. Pero pagkatapos ng meeting, wala na yung antok niya. Gising na raw siya. Hindi na siya makatulog. Kasi pinapangos niya ay tangerine. Pampagising naman. Sa mga taga-barangay San Juan, East Bank Road, Taytay Rizal, gising na gising sila. Ayan. Sapagkat may namimigay doon ng pera, gwapong-gwapo. Siyempre naman. Ang pinagmamalaki naming tall, dark, and handsome.
Sherwin Alfaro. Go, go, go! Anthony, Jerry, inuulit natin na masaya naman ang ating lola na nagtatrabaho. Habang siya ay nagtatrabaho, siya ay nakikinig sa DZRH. Magandang umaga po. Magandang pangalan niyo po. umaga, Ka Jerry. Ginaya ko na si Auntie. Nakalimutan niyo na. Ang pangalan niyo po? Emma Robes. Si Nanay Emma. Yan, si Nanay Emma. Palagi nakatutok sa kanyang radyo habang siya ay nagtatahi. Yan, at ito pa nga, nasa labas pa yung kanyang kariton. Yan yung kariton na ginagamit niya sa paglalako ng kanyang panindang mga damit. Habang naglalako, dala yung radyo na yan? Hindi pa. Nasa Kasi bahay? sa hapon po ako nagtitinda, sa hapon. Sa hapon. Kayo mismo, Yan. Nanay Emma, kayo mismo ay nananahi? Opo. Aba, kagaling naman. Matagal na po ba kayong nananahi? Ang tagal na po. Ayan po. Yan. Ayan. Bati pa po ako, mananahi na. Ay, Ano ho mga tinatahi ninyo? Mga shirt ng bata, Shirt ng bata. minsan punda, basahan. Bibig pong matabel, ayaw niyong tahiin. Pwede rin, pwede rin. Ang pagka po ba mananahi kayo, sastre din ba ang tawag sa inyo? Hindi. Iba yung sastre. Iba yun. Iba yung sastre. Ang akin po ay parang experience. Hindi kayo nag-aaral o Nag-aaral. nag-training para dyan? Hindi po. Experience lang. Pero Ano, pantay tinan mo naman naman. yung shorts na tinatay nyo. May pundya naman. Pinapanood ko lang ang nanay ko eh. Opo, tinan mo. Kaya experience lang. Kumusta ang mata nyo? Hindi ba kayo nahihirapang mag-shoot ng sinulid sa Medyo. karayom? Hirap na rin. Hirap na rin po. Ano po Kaya bang, pag minsan, ano sikreto dyan? Para hindi kayo mahirapan sa pag-shoot? tatapatan ko lang ng lighter na may ilaw. Yung butas ng karayom. Yun, cute. Merong iba, Dinidilaan nyo rin po ba yung sinulid? Aba, siyempre. Hindi na ako para tumigas. Ayan. Magaling. Teka, parang iba na yun Teka muna. Ganun din ang technique dyan. Ganun din. Ano ba gamit nyo sa pananahi? Yung... Makina. May makina kayo dyan? May makina. Meron po. Ano brand? Ano brand ng makina nyo? Singer. Juki. Hindi Hindi singer. na singer. Juki. Juki. High speed. Wow, high speed. High speed. Wow, yayamanin. So, Hindi naman. wala nung dipadjak. Wala na po yung dipadjak, nanay. Meron din. Meron meron pa. Okay. Kaya lang, wala na. Pasira na. Meron ho kayo, nag-uuhalis din ba kayo? Ay, hindi. Hindi na. Talagang tahi lang. Talagang tahi lang. Kumusta naman po kita, nanay? Ang kain lang. Kain lang. Magkano po? Kain sa mga pusa, aso. Aba, Marami magkano ang ginagawa. kinikita nyo sa isang araw, nanay? Minsan 300. 300? Aba. 300. Pero gaano katagal po kayo nananahi? Araw-araw kayo nananahi? Araw-araw din kayo nagtitinda? Opo. Tingnan mo nga naman Araw-araw. sipag na yan. Anong oras po kayo nag-uumpisang manahi, nanay? Umaga pa, habang nakikinig ako ng DCRH, yan, nananahin ako. Galing naman, nanay. mo nga naman. Bigyan mo na yan, Sherwin, si Nanay Emma. dahil Merong pampalinaw. May pampalinaw ng mata. Ang tawag Nanay Emma ay therapy. 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 Ay, kinabik. Ayan na. Ibibigay na sa inyo. Dahil kayo po yung mahilig makinig sa DZRH. At sino pong paborito yung mga announcer sa DZRH sa umaga? Si Jerry Baha at Anthony Taberna. At Sherry ba? Ito po 1,000 piso para sa inyo. Aba, tinan mo nga naman. Nanay Emma, dahil sa kayo pala kumikita ng 300 sa araw, mga 300, magbibigay kami ng dagdag na pang-10 araw nyo. May additional 3,000 kayo. Wow! Tingnan mo nga. Additional 1, 2, 3! Ayun. 4,000 piso para sa nanay. Nadagdagan, naging 4,000 na yan. Salamat. Tingnan mo nga. Thank you po, nanay. Nako, maraming salamat po. Ilan taon na kayo, nanay? Bilib kami sa sipag Ilan taon nyo. na kayo? 76. 76. Hindi halata, Hindi halata. Ang mga anak Ako ninyo, mukha lang 75 sa personal. nasaan ang mga anak nyo?
Ay, nandun po sa bahay din. Andyan din. Andyan din sa bahay. Ayos, nanay. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa DZRH. Kaya po kami number 1 dahil po sa inyo. Yan. Okay. Nako, Nanay Emma, kapag nasagot nyo pa yung ating word of the day, ay mapapasa nyo pa yung ating medium component. Doon sa mga nagtatanong, ito ang itsura ng ating medium component, medyo mas malaki po yun doon sa mini component. Ayan, asa na? Run. Run! Run! Yun! Ayun. Tama! Run ako yung ating medium component dahil ako yung ating word of the day. Itong medium component natin sa atin ng Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maasahan. Available sa inyo mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, meron pa kayong grocery basket galing sa DZRH at sa ACS. At meron pa pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Inyo na yan. Ubus ang labahan yung tinatahi pa lang. Salamat sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa DCRH at kay Jerry Tabernad. Oh. Halo na. Halo na. Oh, basta wag lang ho kayong manunusok ng karayom sa manika paggabi. Panggabi ng lagim na yun. Jerry Anthony, may isa pa. Nanay Emma, salamat na marami. Thank you. Meron pa ditong naglabas ng radyo na lola din. At hindi lang nagkasya sa radyo, nagbukas ng cellphone, naglabas pa ng speaker na malaki pangalan ni Mami. Rosalinda Mancio po. Ay, si Nanay Rosalinda. Nanay Rosalinda, sino pa rito mga announcer pag umaga? Si Anthony Tabernad at si Jerry Baha. Ayun. Anthony Tabernad, Jerry Baha, ito 1,000 rin para sa inyo. Matindi. Maraming salamat, nanay. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa inyo palagi pagtutok sa DZRH. Thank you for making us number 1 dito sa San Juan, sa East Bank Road, sa Taytay Rizal. RS number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hey, thank you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Oras po balita. natin, Achi, Mr. Jalamtang at sa mga taga Intercon Laboratory diyan po sa May Del Monte, Quezon City. Magandang umaga po. Marami ba kayong mga nakukuha na ng dugo ngayon dyan? Pila-pila ba dyan? Mga taga Intercon Laboratory, magandang morning. Chityam, si Chaphun, 7:40 na ng umaga. Magbabalik po kami bukas. This time check is brought to you by Pangunahing balita. Alas 7:50 na ng umaga. Inilutang po ni Senator Robin Padilla ang tambalang Sara Duterte at Amy Marcos para sa 2028 national elections. Kasunod ito ng anunsyo ni VP Sara kahapon na tatakbo siya bilang presidente sa susunod na halalan. Ayon kay Senator Robin, panahon na para maramdaman ng mga Pilipino ang girl power. Gayunman, nilinaw ng senador na ang Sara Amy tandem ay personal niya lang na isinusulong at hindi ng kanyang partido o maging ng Senate minority. Desperado at premature ang naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ito'y ayon naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Hindi lang daw balak ni VP Sara ang pagkandidato ang gustong marinig ng taong bayan. Bagoan niya magplano para sa 2028, dapat munang tugunan ng pangalawang Pangulo ang mga aligasyon laban sa kanya, gaya ng hindi pa rin may paliwanag na issue ng confidential funds. Na i-pursue ang pananagutan hanggang sa dulo nito. Pero meron ngayong nilabas na announcement that is premature and providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang tinurakot na pera ng taong bayan. Paano ito ibabalik? At paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are distractions.
Samantala, inihain ang ikaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara. At ang naghain nito ay ang abogadong si Attorney Nathaniel Cabrera sa Office of the Secretary General. Sa reklamong inihain, tinukoy ang umano'y assassination plot laban sa Pangulo, maling paggamit ng confidential funds at betrayal of public trust. Binanggit din sa reklamo ang kabigo ang magdeklara ng tapat at buong statement of assets, liabilities and net worth, pati ang umano'y bribery at mga gawaing hindi umano naaayon sa dignidad at tungkulin ng isang vice presidente. Kalakip ng reklamo ang mga ebidensya gaya ng sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na nagpakilalang bagman umano ni VP Sara, mga liquidation and accomplishment report ng Office of the Vice President at sa Department of Education. Bukod pa rito, ang notice of disallowance at audit observations ng Commission on Audit, mga sertifikasyon mula sa Philippine Statistics Authority hinggil sa umano'y mga tumanggap ng confidential funds at mga transcript ng pagdinig sa Kongreso. Inendorso ni House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila Representative Benny Abante ang nasabing impeachment complaint. Ay. Ate Mikmik Roque, magandang morning. Long time Marami ba tayong no hira. makukolekta dyan na Ate Mikmik? Oo. Pakibati raw sila nina RD Cora Balinas and Ana Calleja na laging nakatutok. 24 oras. Parang si Michael Santamaria, si Mike Santamaria at Ate Sel dyan sa Angono, Rizal. Ayun, magandang umaga ulit kay Assistant Ombudsman Eli Cruz. Eli Cruz, kabayan. Laging nakatutok sa atin, kabayan. Si Engineer RV Victorino. Engineer RV, kumusta na ba dyan sa Bataan? At magandang umaga kay Kuya Chito pa sa Lokban, Quezon. Engineer! Diyan ka lang. Stay ka lang dyan. Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Ay, buti na lang. May bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. Ay, aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Ninong Dong Tolentino, maganda morning. Ay, Ninong Dong. Mayor Japet Inton, maganda morning. Si Ninong Dong ba pa beach na lang siguro. Ganda nga pagulong-gulong na lang sa buhanginan. Ng Aurora. Maganda nga kutis eh. Talaga. Walang tiyan, kumbatsero. Ay, galing. Ano? Iba talaga ang nagagawa ng pahinga. 7:55 ng umaga. Reach number 1. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Mahaba-haba ito, kumbatsero. Aha. Dati-rati, mga papatapos pa lang. Halimbawa, kung 2020 election, asahan natin, papatapos ng 2026. Ayan, early Doon pala. 2027. Ayan, mga ganyan, ang bakbakan. Pero ito, ngayon, early 2026 eh. Oo. At Mahaba-haba ito. karaniwan, yung iba takot magdeklara ng maaga. Lalo pat may mga binibigay silang mga example ng mga maaga nagdedeklara. Sabi nga nila, kumbatsero, baka mabinay ka. Baka mabinay ka. Mahirap po kasi yung masyado kang liyamado pero malayo pa bakbakan. Kapag ka ikaw ay nagdeklara ng maaga, baka kuyugin ka. Especially kung meron ka na talagang base. Tulad ni VP Sara, ang base niya mga Duterte followers. Ang tanong, madadagdagan ba yun? Yun. Pagka madadagdagan, it's good for her. Pero sa kabilang banda, kapag naging ikaw yung unang nagdeklara, pagtutulong-tulungan ka eh. Imbis na madagdagan, baka masukit sa'yo. Mas malaki ang possibility na mabawasan. Pero alam nyo, hanggang sa kwentuhan lang naman tayo eh. Baka meron siyang alam na hindi natin alam. Baka ito po ay strategy na pinag-aralan ng gusto. Nabanggit nga sa balita kanina, pagkatapos niya pong maglabas ng kanyang statement, binasa man niya yun o kabisado man niya yun, hindi na po siya tumanggap o nagpaunlak ng tanong ng media, baka strategy din niya yun. Para to confine herself to the messaging na pinag-aralan nilang mabuti. Which is, sa tingin ko, kumbatsero, sa panahon na to, mukhang kailangan talaga ng less talk, less mistake. At dito,
yung dati ng malinaw ay naging official. Official, yes. Yung dati ng malinaw ay naging official ang pagtakbo ni VP Sara sa presidential elections. Good luck. Good luck to all of us. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng Dos por Dos. Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woohoo! Me and you, and I think to myself, what a wonderful world. This time check is brought to you by